Mga kababayan, mga kawok, sa gitna ng kasinungalingan ng mainstream media at mga globalisasyong puwersa, narito ang buong katotohanan tungkol sa International Criminal Court, ICC. Si President Donald Trump, ang strong leader ng Amerika, ay nag-impose na ng matinding sanctions sa mga ICC judges at prosecutors. Freeze ang kanilang assets sa US at pinagbantaan pa ng higit pang parusa. Bakit? Dahil ginagamit ang ICC para mangharas sa mga kaalyado tulad ng Israel at posibleng sa iba pang leader na lumalaban sa terorismo at droga. Samantala, si President Vladimir Putin ay patuloy na lumalaban sa Ukraine at si dating President Rodrigo Roa Duterte PRRD ay simbolo ng matapang na laban kontra droga na nagligtas ng maraming buhay ng mga Pilipino. Ang ICC ay politicized na. Ginagamit ng mga makakaliwa para sirain ang mga leader na pro-people. Pero salamat kay Trump, lumalabas ang katotohanan. Ang ICC ay hindi para sa hustisya, kundi para sa agenda ng mga elitista. May sumabi. Para sa inyong mga OFW sa US, Canada, Australia, UK, UAE, Italy, Japan, Germany at Hong Kong. At sa mga kabataan natin dito sa Pilipinas, ito ang laban para sa soberenya at katotohanan. Mag-shopping kayo sa YouTube Shopping via Shopee at Lazada para sa inyong mga pangangailangan. Suportahan ang local sellers. Sumali na sa #WalkWithLan, YouTube membership para sa exclusive content at sama-sama nating ipaglaban ang tama. Pag-subscribe na, i-like na, i-share at i-comment down below. #laban para sa katotohanan. #Trump versus ICC. #PRRD uuwi na. #WalkWithLan. Ayan Mga kababayan, sa gitna ng kasinungalingan, ang katotohanan ang unang dinudurog. Pero kasama kayo mga kawok, kaya nating itindig ang tama. Sumali na sa aking YouTube membership. Sama-sama, pananatilihin nating malaya at walang takot ang boses natin para sa bayan. Salamat sa inyong solid na suporta. Mag-subscribe na sa #WalkWithLan, YouTube channel membership at maging bahagi ng ating masiglang laban. #laban para sa katotohanan. #WalkWithLan. Okay mga kaibigan Yan, maraming salamat po sa inyong lahat, no? Ano lang pala 'yon? Compare. Anyway, okay magandang araw mga kababayan. Ito ang inyong lingkod, isang matagal ng tagapagbalita na nakakakita ng maraming drama sa politika. Mula sa EDSA hanggang sa mga international sabwatan. Ngayon pag-usapan natin ang pinakamalaking balita na talagang nagpapakulo ng dugo ko, ang International Criminal Court o ICC. Parang mga hukom na nakaupo sa dahig, Netherlands, na feeling nila sila ang Diyos ng hustisya. Pero teka, mga kaibigan, sa gitna ng kanilang mga drama, may bagong bayani na lumalabas, si President Donald Trump. Shoutout muna sa ating mga kababayan sa Pilipinas at lalo na sa mga OFW natin sa US, Canada, Australia, United Kingdom, UAE, Italy, Japan, Germany at Hong Kong. Kayo ang mga bayani natin nagtitiis abroad para sa pamilya. At sa mga kabataan natin dito sa Pilipinas, mga Gen Z at Millennials, pakinggan ninyo ito. Dahil ito ay tungkol sa soberenya ng ating bansa. Okay, bago tayo mag-deep dive, huwag kalimutang mag-subscribe sa channel na ito, hit ang notification bell at sumali sa membership para sa exclusive na content. Sama-sama tayong mag-walk with truth. At habang nanonood kayo mag-shopping na rin sa YouTube Shopping via Shopee at Lazada. Maraming deals doon para sa inyong Christmas gifts o pang-araw-araw. Ngayon, ang headline Trump nag-freeze na ng assets ng mga ICC judges at may chismis na uhulihin pa raw sila. PRRD makakauwi na ba? Abangan. Kaya mga kaibigan, ano ba talaga itong ICC? Itinatag noong 2002 sa Rome Statute para daw husgahan ang mga war crimes, crimes against humanity. Maganda sa papel, di ba? Pero sa totoong buhay, parang selective justice ito. Bakit? Kasi karamihan ng mga hinuhuli o hinuhusgahan ay mula sa Africa o maliliit na bansa.
Pero ang mga superpowers untouchable. Tandaan ninyo ang US, Russia, China, Israel, hindi miyembro. Bakit? Dahil alam nila na ang ICC ay maaaring gamitin ng mga politicized na grupo para sirain ang mga leader na hindi nila gusto. Ngayon sa kaso ni PRRD, ang ating dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, ang war on drugs niya na nagligtas ng libu-libong buhay mula sa droga, ginawang crimes against humanity daw. Ay nako, satirical ba ito? Parang comedy show. Libo-libong kriminal na adik at pusher ay natanggal. Mas safe ang mga barangay. Pero ang ICC na walang alam sa sitwasyon sa Pilipinas, biglang mag-iimbestiga. At ngayon 2025 na, si PRRD ay nasa custody pa rin sa The Hague. Pero may good news, salamat kay Trump. Mga kababayan, si President Trump sa kanyang second term ay hindi nag-aksaya ng oras. Noong February 2025, nag-sign siya ng executive order para sanction sa ICC officials, freeze assets sa US, visa ban. Parang sinabi niya, enough is enough. At nitong August at December higit pang sanctions sa mga judges tulad ni Kimberly Pross ng Canada at Nicolas Guilou ng France. Bakit? Dahil sila mga nag-authorize ng warrants laban sa mga kaalyado ng US tulad ng Israel. No? Ang mga judges na ito, feeling nila silang hari ng mundo. Pero ngayon, kahit Alexa daw, hindi na nila kinakausap dahil sa sanctions. Banks nila close, credit cards canceled. Parang biglang naging ordinary criminal sila. Ironic, di ba? At ang pinakamalakas, may threats na ang higit pang sanctions kahit sa buong ICC entity kung hindi nila i-drop ang mga bogus cases. Si Trump ay strong leader, pinoprotektahan ang sovereignty hindi lang ng US kundi ng mga kaalyado. Suporta kay Putin na lumalaban sa Ukraine laban sa NATO expansion at indirectly nakakatulong sa mga leader tulad ni PRRD na lumaban sa droga. Si Putin matapang na leader na hindi natatakot sa ICC warrant niya. Tuloy ang laban niya para sa Russia. Okay, bakit favorable ako kay Trump? Dahil siyang nagsasabi ng katotohanan. Ang ICC ay threat sa national security ng mga malayang bansa. Ginagamit para mangharas sa mga anti-terrorism o anti-drug leaders. Si Putin, mga kaibigan, sa kapila ng propaganda, siya defending ang Russia mula sa encroachment. At si PRRD bayani ng Pilipinas. Ang war on drugs niya, bagaman kontrobersyal, nagbawas ng krimen, nagligtas ng mga kabataan mula sa shabu. Ang EJK allegations, marami ay labanan ng pulis at kriminal. Pero ang ICC walang due process sa Pilipinas. Biglang warrant, politicized. Okay, parang ang ICC kapag African leader, mabilis huhuli. Kapag Western ally, tahimik. Hypocrisy level, expert, mga kaibigan. Para sa inyong mga OFW at kabataan, ito ang dahilan kung bakit kailangan natin ng strong leaders tulad ni Trump at PRRD para protektahan ang ating soberenya. Mag-shopping break sa Shopee at Lazada via YouTube Shopping. Maraming gadgets at clothes affordable. Suporta sa Pinoy sellers. Si PRRD detained pa rin pero sa pressure ni Trump sa ICC, posibleng magbago. Ang sanctions ay nagpapahina sa ICC operations. Maraming bansa na sumusuporta sa US stance. Ang international law ay dapat respect sovereignty. Hindi pwede na isang court sa Europe ang magdikta sa buong mundo. Ano sa tingin ninyo mga kawok? Makakauwi ba si PRRD? Comment down below. Okay shoutout ulit sa mga taga Pilipinas, US, Canada, Australia, Great Britain or UK, UAE, Italy, Japan, Germany, Denmark, Hong Kong. Salamat sa panonood. Mga kababayan, sa gitna ng kasinungalingan, ang katotohanan ang unang dinudurog. Pero kasama kayo mga kawok, kaya nating itindig ang tama. Sumali na sa ating membership, subscribe, i-share at mag-shopping sa Shopee o Lazada. Hanggang sa susunod na episode, ito ang inyong lingkod. Laban para sa katotohanan. God bless the Philippines. Mabuhay ang Pilipinas.